What's up mga kabebe? Kamusta kayo? Nandito na naman ako, si Kuya Jeric nyo, para makipagkwentuhan, chikahan, makipagkulitan sa inyo. Ngayon, medyo nabubulok na talaga tayo. Ramdam na ramdam ko na hanggang dito. So, nagkakaubusan na ng makakain. So yun mga kabebe, today gagawa tayo ng isang reaction video. So before that, maraming salamat po. Sobrang thankful po ako sa source ng video na to. Check niyo po yung channel niya, YouTube channel niya po. Abit TV po. Sobrang napakaganda po ng nagawa niyang video na to. Yung video po na to is para po sa ating mga frontliners po na lumalaban para sa coronavirus. So gagawa po tayo ng reaction video patungkol po sa ginawa niyang video, kung ano ba yung laman ng video na to at kung bakit nag-viral, bakit trending to ngayon. So tara, check natin. Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. So yun guys, narinig naman natin sa mga letra pa lang na binitawan niya, sobrang may kirot na kaagad na nararamdaman. Na tayo, napakaswerte natin kasi nasa bahay lang tayo, naka-stay lang tayo sa bahay natin, nakakapahinga pa tayo, nakakatulog pa tayo. Pero yung mga frontliners natin, sobrang napakahirap ng sitwasyon nila, napaka-prone nila sa virus. So, sobrang napakasakit nun para sa kanila. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo? Na tila yung bahay nila parang isang impyerno. Na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? So yun, kasi actually guys, sobrang napakababaw ko talaga. Kasi nga meron din akong mga kamag-anak na, may kamag-anak din akong nurse, meron din akong mga kaibigan na pulis, may mga nakatrabahong pulis. Sobrang nakakaiyak kasi nga, 'di ba? Yung ginagawa nila yung part nila, pero meron pa ring mga pasaway na hindi sumusunod sa napakasimpleng patakaran. Na simple lang, magstay ka lang sa bahay mo pero hindi pa rin natin nagagawa. Kaya ang bilis tumaas ng bilang ng kaso ng coronavirus dito sa atin kasi nga titigas ng ulo natin. Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na. So yun. Actually meron nang bansa Meron nang isang bansa na sumuko na yung mga doktor nila. Nakalimutan ko lang kung anong bansa yun, pero yun, sa sobrang hirap ng ginagawa nila, sa sobrang sakit ng pinagdaraanan nila para lang makatulong sa bansa nila. Despite that, sobrang nakakaasar pa rin kasi nga mayroon pa rin talaga tayong mga kababayan, mayroon pa rin talagang ibang tao na sobrang titigas ng ulo. Kaya hindi natin masisisi kung mapapagod sila kasi nga may hangganan din yung pagod nila, may hangganan din yung pasensya nila, kaya dapat matuto tayong sumunod. Matuto tayong makikooperate guys, napakasimple lang nun, yun lang. At pinipigilan kong hindi sa'yo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas, na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan? Na walang gustong kumausap sa'yo kasi taga-ospital yan. Ito pa, sobrang masakit din talaga. Ako kahit hindi ako nagtatrabaho sa ospital, sobrang nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Kasi, 'di ba, dito sa atin, dahil sa sakit na kumakalat, na-discriminate na yung mga nurses natin. May mga pagkakataon na kapag sasakay sila ng sasakyan, bumababa yung mga nakasakay kasi nga iniisip na taga-hospital yan, baka mahawa tayo. Na taga-hospital yan, may dalang sakit yan. Meron ding iba na nag-apartment, pinaalis. Kasi nga, iniisip yung kaligtasan nila na baka mahawa sila. Pero hindi man lang nila iniisip kung ano yung mga paghihirap ng mga nurses. Tuloy na lang natin, di ko na kaya.
na kailangan naming ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi mo pwedeng ipakita. Diba, sobrang sakit din ito kasi nga, yung trabaho nila na maging malakas, maging matatag, na hindi nila ipapakita sa mga pasyente nila na nanghihina na rin sila. Kasi alam nila na sa bawat ngiti na ipapakita nila, isang magandang kalakasan yung maibibigay nila sa mga pasyente nila. Na yung sarili mong anak, hindi mo makamusta dahil busy kang asikasuhin yung iba. Napakaswerte po natin, napakaswerte nyo po. Dahil nagagawa nyo pang makipagbanding sa pamilya nyo, nagagawa pa nating makipagpintuan sa mga mahal natin sa buhay. Sobrang swerte po natin kasi nga bawat oras kahit nasa bahay lang tayo, kapiling natin yung mga mahal natin. Pero sila, dahil nga sa may sinumpaan silang trabaho, kailangan nilang gawin kung ano man yung mga obligasyon at responsibilidad nila. Napakasakit kasi kailangan nilang gawin yon dahil para din naman sa ikabubuti ng bansa natin. Pero sana naman, dapat gawin din natin kung ano yung part natin. Kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko, sa bawat balitang may doktor na yumao, na tumataas yung bilang ng mga positibo, at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan? Diba? Napakasimple lang ng tanong nila. Anong paliwanag ba para maintindihan? Napakasimpleng salita pero bakit hindi natin maintindihan? Ganun ba talaga tayo kakukulit? Ganun ba talaga tayo katitigas? Para sa simpleng Tagalog na salita hindi natin maintindihan? O sadyang nananadya na lang tayo? Kasi minsan yung iba, nakikipaghabulan pa ginagawang katuwaan. Diba lalo na yung mga kabataan? O hindi ko naman nilalahat, pero may iilan na ginagawang kalokohan. Yung pagkakataon na to. Minsan, dito sa lugar namin, yung mga tarantado, lalabas ng gabi kahit alam ng curfew. Makikipaghabulan sa mga tanod, tapos tuwang-tuwa pa sila. Diba? Makiramdam naman kayo. Na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan, ay nagampanan nyo na ang ambag nyo sa bayan. Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang akapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay. So yun guys. Sobrang nakakaiyak, sobrang sakit. Doon, kumbaga sa message na yun, kumbaga parang sa tula na yun, nagbibigay sila ng mensahe sa atin na matuto tayong makinig. Gawin naman natin yung part natin kasi nga sila, sobra-sobra na yung nagawa nila para sa bayan natin. Napakasimple lang ng pinapagawa nila sa atin, mananatili lang tayo sa bahay natin, manahimik lang tayo sa bahay natin, pero bakit hindi natin magawa? Hindi natin alam kung ano yung pakiramdam nila. Yun nga, di ba sinabi kanina, hindi natin alam yung bawat kabog ng dibdib nila sa bawat malalaman nilang may doktor na lumilisan, may doktor na namamatay. Kasi hindi nila alam na baka sa bukas o sa sumakalawa, sila na yung kasunod. Di ba? Tayo napakaswerte natin. Magluluto lang tayo, kakain tayo, matutulog tayo, magsi-cellphone tayo. Napakasimple lang ng mga bagay na gagawin natin pero bakit hindi pa rin natin magawa? Hindi to matatapos kung hindi tayo magtutulungan.
Hindi to matatapos kung hindi kayo makikipag-cooperate. Kung mananatiling matigas yung ulo nyo, matigas yung puso nyo, pasensyahan tayo. Huwag nating antaying matapos, huwag nating antaying mapagod sila sa kakaintindi sa atin, sa pagpapasensya sa atin. Dahil baka magaya rin tayo sa iba na pinabayaan nila. Magaya tayo sa iba na sinukuan nila. Sa simpleng sardinas, nagrereklamo tayo. Sila, narinig ba natin silang nagreklamo? Di ba hindi? Kasi trabaho nila yon. Oo, questionin natin, trabaho nyo yan. Oo, pero ginawa nila yung trabaho nila, pero ikaw ginawa mo ba yung trabaho mo? So yun, medyo naging emotional nga tayo mga kabebe. Sobra lang kasi din talaga akong na-touch, sobra akong nasaktan. Kasi medyo mababaw din naman talaga ako. So yun, sana naman sa video na yan, sa message na binigay niya, sana naman matuto tayo. Matuto tayong makinig. Yun lang po. Salamat. Oh no!